Tapos ito guys, yung plastic na to, ito yung magsisilbing pinaka source natin ng init sa loob ng ating semi-automatic na incubator. So lalagyan natin to ng tubig para pag uminit na yon, so yun po yung para magiging breast ng chicken natin. So ayan, nasa plastic lang siya. Then ito naman yung ilalagay natin sa ibabaw ng mga itlog natin para ma-preserve yung init sa loob ng ating incubator. So napakalaga ng dalawa na yan. So tuturo ko dito sa video na to kung paano i-set up itong semi-automatic na incubator. Yan. So yun guys, so ito pala ay sensor ng ating heat. So itong sensor na to lalabas dito sa ating panel kung gano'n nakainit yung sa loob ng ating incubator, no. Tapos ito naman, ito yung ating heater. So dito sa wire na to mga to, dito po magkukan ng init. Yan, so para mapainit yung tubig na ilalagay natin dito sa ating plastic. So guys, unang gagawin natin is lalagyan natin ng tubig itong ating plastic. So guys, nalagyan natin na siya ng tubig. So ngayon, tansyahin nyo lang yung dami ng tubig na ilalagay nyo. So meron pa akong ginagawa rito na diskarte. Ito tips para sa inyo, no. Para madaling uminit yung sa loob ng incubator, pwedeng maligam-gam na tubig na yung ilagay nyo rito sa plastic para mabilis lang uminit. So hindi na mahirapan yung heater natin na painitin pa tong bagong lagay natin ng tubig. So pwedeng maligam-gam ang ilagay dito sa ating plastic. So dalawang plastic pala yan, doble. So tapos ngayon guys, ilalagay lang natin itong ating plastic na may tubig dito. Yan, kasi gagawin lang natin. So kailangan lapat lang. So dapat tamang sakto lang yung tubig na ilalagay nyo. Kasi siya lang naman yung, yan o, tingnan nyo. Sakto lang siya dito sa ating incubator. May tubig dito. Sakto lang yung dami na tubig na nilagay natin. So yan lang siya guys. Tapos itong pin na to, ito yung magsisilbing pinaka kuwan ng ating plastic. So hindi siya ganyan. So bali dito siya, tutupain nyo yan. Tutupiin nyo. Tapos tsaka nyo i-click dito para hindi tumapon yung tubig. Yan. Tapos saka natin lalagay yung itlog dito sa ibabaw. So guys, for example, ito yung mga itlog natin na ilalagay dito. So ayan, ganyan siya kaluwang, no. So ganyan lang natin ilalagay yung itlog. Ayan. So kita nyo guys, pwedeng maraming lagay, no. Ayan. Pwede sa kabila. So yun guys, so ganyan na magiging itsura ng mga itlog pag nailagay na natin sila sa loob. Then tatakpan natin siya nitong parang foam na to dito sa ibabaw. Ayan. So ganyan lang siya guys. Then takpan natin. Then okay na. So yun guys, na-set up na natin. Then hintayin na lang natin siya umakyat ng 37.5 or 37.7. So yun yung standard ng temperature natin. So ganun lang kadali i-set up itong ating semi-automatic. So ganun lang kadali i-set up tong semi-automatic na incubator na nabibili sa Shopee or Lazada. So pagpasensya nyo na kasi may mga scratch na siya, kasi ito yung una-una kong incubator na ginamit, no, dito sa aking backyard farm. So bago ko nag-automatic incubator, so ito muna yung aking first na incubator na ginamit. So guys, makikita nyo 26.9 lang yung temperature sa loob kasi nga fresh water lang nilagay natin. So kagaling sa nawasa, malamig. So matagal niyang painitin yung loob ng incubator. And yun.
Yun, syempre, may mga magtatanong dyan, paano yung humidity, no? So, sa humidity, kailangan natin ng pang-spray, yung maliit lang na bottle. So, yun guys, yung ganitong bottle. Ito yung pang-spray natin ng humidity, no? 3 times a day. So, 3 times a day natin i-spray yan. So, ang ginawa ko dito noon, ito ang gamit ko, yung semi-automatic incubator na to. Every morning, ito-turn ko yung itlog. Then lunch, tanghali, turn ko ulit yung itlog, then mag-spray ulit ako. And sa gabi, ito-turn ko yung itlog, then mag-spray ulit ako nito ng tubig. So paano ba ginagawa yan? So ito, ipapakita ko sa inyo. So ganito lang siya. So tatanggalin natin itong takip syempre. Then tatanggalin natin to kasi iikot natin yung ating mga itlog. So much better na lagyan mo siya ng X mark. Yan, lagyan mo siya ng palatandaan para pag magay na baliktad mo na, alam mo na i-turn mo siya ng maga din sa tanghalian. Ito-turn mo ulit para humarap yung X mark, diba? Kunwari, for example, sa maga andito yung X mark na nilagay mo, na sulat. Then ito-turn mo siya. Yan, diba? Ito-turn mo siya. So makikita mo ngayon na na-turn mo talaga siya ng umaga. Then pag balik mo ng tanghali, then diba, na-turn mo na silang lahat, ilagay mo to. So ganito kasi yung ginagawa ko, no? Ilagay mo to, then tsaka ka mag-spray ng bahagya lang. So pwede rin naman yung ganito, pero hindi direct sa mga itlog. So pang humidity lang, ganyan lang, 3 wisik lang, then tsaka mo ulit i-cover. Yan. Then 3 times a day mo silang igaganon. So, ganito ang gagawin. Morning, turn mo sila. Then, spray ka ng 3 para sa humidity ng tubig. Then, tatakip mo siya ulit. 3 times a day mo siyang gagawin. So, semi-automatic incubator siya kasi automatic na yung ating temperature. So, makikita natin, pwede natin siyang i-adjust. Kung mataas masyado yung temperature, pwede natin siyang baguhin. Or, kusa na siyang bumababa pag na-reach na yung maximum na temperature. So hindi mo na siya sineset-set pa. So pag na-reach siya na yung 37 or 38.5 ganon, so magi-stop na yung heater. Tapos pag bumaba naman sa 36.5, magi-start ulit yung heater na mag-init. So kaya semi-automatic incubator siya. Pero sa humidity, sariling natin, sikap natin yan. So pati yung turner, so tayo din yung magta-turn, no? Ayan. So tayo din magte-turn ng ating mga egg daily. So 21 days, 19 days, 18 days natin gagawin yon. So nasa sa inyo kung worth it ba yung ganitong incubator. Comment nyo naman sa baba para makita natin or makita ng iba kung worth it ba yung ganitong incubator. So yun guys, so ito, ulitin ko, no, ito yung una kong ginamit na incubator. So ito yung una kong ginamit kasi nga tinesting ko lang. So 36, I think 36 pala itong nabili ko na capacity na itlog sa loob ng incubator. So may mga tanong pa kayo guys, comment nyo lang sa baba and sakali natin sasagutin natin, no. So ang pinakamahalaga kasi dito sa semi-automatic incubator ay yung humidity niya. So kailangan talaga maikon natin yung humidity. Pero kapag papisa rin naman ako dito sa semi-automatic incubator na to. Kaso may trabaho ako, hindi ko siya na tututukan. Minsan paggising ko, 2 times a day ko lang siya na i-turn kasi tanghali wala ako, pag uwi ko lang i-turn ko tsaka nakakakuha ako ng humidity. Pero nakapagpapisa pa rin naman ako doon. Pero siguro mas mapipisa or mas mataas ang hatching rate niya kung 3 times a day mo siyang isprayan ng tubig para sa humidity and ito turn. Yun lang naman. So kung may natutunan kayo dito sa aking video, so kung nagustuhan nyo rin yung aking video, don't forget to subscribe and hit the notification bell and like mo na rin yung aking video para updated ka sa mga video ko pang i-upload soon about sa mga incubator na pwede natin gamitin. So yun lang guys, so sa video na ito, this is Kuya Son. Peace out.